Minsan mo na bang naitanong kung papaano nga ba nagkaroon or nakarating ang mga videoke sa Pilipinas? Tara, pag-usapan po natin yan. Bilang mga Pilipino, parte na ng ating buhay ang videoke. Na tila ba kulang ang handaan kapag wala ito? Pero alam niyo po ba na hindi talaga galing sa Pilipinas ang videoke? Ito po ay imbensyon ng isang Hapon na nagngangalang Daisuke Inoue noong 1970s. At ang salitang karaoke ay mula sa salitang Hapon na ang ibig sabihin ay empty orchestra. Originally, -1 lang talaga ito. Pero pagsapit ng late 1970s to 1980s, inimprovise ito ng isang Hapon na nangangalang Shigechi Negishi. Nilagyan niya ng TV ang videoke na may lyrics at visual background. So yung salitang karaoke ay naging videoke na dahil mayroon na itong video. Pero paano nga ba ito nakarating sa Pilipinas? Bago po natin sagutin yan, alam niyo po ba na mula sa taong 1998 hanggang 2012 ay mayroon ng 12 taong pumanaw dahil sa videoke at dahil sa kantang My Way. At noong nakaraang taon lang, sa ulat po ng Raffy Tulfo in Action, mayroong isang birthday boy na pinaslang ng kanyang kapitbahay dahil ito ay naingayan sa videoke. Ang malaking katanungan ngayon, pwede ka bang makulong dahil sa pagbe-videoke? Maaari. Karamihan po sa mga LGU ng ating bansa ay mayroong tinatawag at pinapatupad na anti-noise ordinance. Pinapatupad na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, hindi ka na pwedeng mag-ingay or mag-videoke. At kung lalabag ka dito sa ilang lugar, pwede kang makulong ng 1 to 30 days. At noong 1980s, nagkaroon po ng mga videoke dito sa Pilipinas dahil sa dalawang dahilan. Una, dinala po ito ng mga negosyante mula sa Korea at Japan. Pangalawa, mayroong isang inventor na Pinoy na somehow naka-invento rin na parang videoke system. Tinawag niya itong sing-along system. At ang Pinoy na yan ay walang iba kundi si Roberto Del Rosario. Pero kung ikaw ang tatanungin, kababayan, mahilig ka ba sa videoke or naiingayan ka dito? Please comment your opinion below.